Ito, ang kahulugan naman nito mga ka-TH ay either treasure under or treasure inside. Nasa loob or nasa labas. Okay, magandang araw sa inyo lahat at sa lahat po ng mga nanonood sa ating video. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang i-share itong isa sa ating area kung saan po tayo ay nag-o-operation upang hanapin ang Yamashita treasure. Ang mga marker dito ay ipapakita ko sa inyo para naman may alam kayo. Ang marker dito ay ito. Panoorin nyo. Mayroong arrow, mayroong tree line mga katies na naka-engrave sa bato at mayroon pong parang letter B, victory, at mayroon pong heart sign mga ka-TH na mayroon pong bilog sa gitna. Yan po ang mga sign na nakikita natin sa labas at hindi lang yan, mayroon pang isang sign na nandito ito. Yan, sign din yan mga ka-TH. Ngayon po, dahil sa mga sign na na-discover namin, tayo ay nagkukay para hanapin nga ang Yamashita treasure. At ang ginawa po natin pagkatapos nating ma-reading, mabasa yung mga marker, naghukay po tayo. At ito po ang nangyari sa ating paghuhukay mga ka-TH. Panoorin natin. Ito po yung unang mga video hanggang sa dumating po tayo sa ilalim ng lupa. Yung na-discover natin yung parang square mga ka-TH. Diyan lang muna tayo hihinto mamaya. Yung sa square sa ilalim, yung kulay pink mga ka-TH, para may alam kayo kung paano hanapin ang Yamashita treasure. Ito, panoorin po natin. Ito, ang kahulugan naman nito mga ka-TH ay either treasure under or treasure inside. Nasa loob or nasa labas. Ito yung sagkuma ba? Ito guys, buwak na. Sentro. Lagi tapak lagi dong. Pakante kan yun. Posible po na buat ano? Ha? Buat po na ba? Aw.
ni kuan ni L. Brand out. Brand. Pagkatapos nating basagin yung bato na yon, kasi nga ang kahulugan ay treasure inside o treasure under. So natapos na, nabasag na, ang nalaman po namin, ang nadiscovery po namin ay wala. Wala pong laman yung bato, mga katiits. Kahit na mayroon po siyang malaking marker, wala po siyang laman. Ibig sabihin, treasure under talaga. Nasa ilalim talaga. Kaya nagpatuloy tayo sa paghuhukay, tapos nakadiscover tayo ng dalawang marker, mga katiets, na may kaugnayan din ito doon sa nakabaon na treasure, doon sa ilalim ng hukay, mga katiets. Kaya ito rin, panoorin nyo para malaman nyo yung explanation, yung ibig sabihin ng batong yun, mga katiets. Ito, panoorin natin. May 3 pong butas, ay 4 pala. Ito, 1, 2, 3, 4. Yan po yung 4 na butas. Tapos itong isa ay isa ring marker, at ang dulo po nito ay nakaturo dito kasi ito po yung una namin nakuha. Tapos sumunod po ito. Huminto tayo sandali kasi may poison po yung area. Ayun, yun po ang nadiscover natin sa ilalim. Kasunod yung kasunod nung unang marker na nadiscover natin na nasa ibabaw niya, mga ka-TS. Yun ho yung sumunod. Kaya nagpatuloy pa rin tayo sa paghuhukay dahil nga mayroon po tayong mga nakitang mga marker, mga sign. Kaya nagpatuloy tayo sa paghuhukay, at nung nagpatuloy po tayo sa paghuhukay, ang nadiscover naman namin ay ito, isang kwadradong bato, mga ka-TS, na mayroon pong letter D na marker doon sa ibabaw. Mayroon pong letter D na marker, mga ka-TS. At inisip namin na mayroong laman yun. Baka yun na ang nilagyan ng treasure. Kaya ang ginawa po namin, binutasan at binasag. Excited po kami noon kasi nga square siya eh. Parang treasure, concrete talaga. Pero yung kulay niya ay hindi po pink. Pero ayon po sa libro, mga ka-TS, ang treasure ay madalas na inilalagay sa isang concrete bolt na kulay pink, mga ka-TS. Yan ho yung nilalagyan ng mga Hapon dahil nga po ang pink na color ay cherry blossom po yan sa mga Hapon, mga ka-TS. Kaya nung nag-isip kami na eto, may laman to, nabago rin yung pag-iisip namin. Sabi namin, wala to kasi ang nasa libro may pink concrete bolt, kulay niya pink. So kaya binasag namin yun kasi nakaharang yun sa daanan papuntang ibaba, pero hindi na kami nag-expect, hindi na kami nag-isip na may laman yun. Kasi nga po, ang kulay niya ay hindi po kulay pink. Kaya ang ginawa po namin, nagpatuloy
sa paghuhukay paibaba. At ito po yung na-discover namin, yung nasa ilalim na ang kulay naman ay pink talaga mga ka-TH. Pasensya po kayo, inuubo ako. Tapos sa ibabaw niya naka-encounter kami ng poison bago po namin rating o naabot yung bato na yan mga ka-TH. Naka-encounter kami ng lason, ng poison, pero sa ibabaw niya matigas mga ka-TH. Tapos siguro mga mula dyan, mga 1 feet siguro matigas yung yung bato at saka buhangin at saka semento, kasi semento ang natamaan namin. Ngayon, nang napatuloy po kami, na-discover namin yan sa ilalim mga ka-TH. Pero bago pa po yung semento, may na-discover kaming 1 feet din na masyadong malambot, maitim na putik at mukhang may halong yung mga dahon at mga kahoy. Pero po siya na nalanta mga ka-TH. Kaya yan ho yung ng Hapon, yung style nila sa paglibing. Akala mo mayroon na yung una, tapos yung pangalawa na box pa rin, tapos ma-excited ka talaga. Pero pala yan, mga marker lamang, mga palatandaan lamang na mayroong laman doon sa ilalim na dapat magpatuloy tayo sa paghuhukay. Next video po natin mga ka-TH, ipapakita na naman natin kung ano ang nangyari dyan po mga ka-TH, kasi ibang site to. Iba rin yung site na nakadiscover po tayo ng concrete bolt. Iba rin yun mga ka-TH, na pinahinto po kami ng gobyerno at hinintuan namin kasi wala kaming magawa mga ka-TH. Ngayon po, ito, ibang site, naghukay tayo pero wala nang nakakaalam. At sigurado po tayo mga ka-TH na kung papalarin tayo dito, ay makukuha natin yung laman dyan kung papalarin po tayo mga ka-TH. At ito yung isa sa mga nangyari po sa amin dyan, sa site na yan, na poison po yung kasama namin. At muntik na madisgrasya mga ka-TH. Kaya ingat-ingat po tayo sa poison, kasi nga po mahirap po kapag tayo ay natamaan ng poison. Kasi ang nangyari po, alas 12 na ng tanghali, kumain na kami, tapos ako yung bumaba mga ka-TH. Pagbaba ko sa ilalim, siguro hindi na umabot ng ng 10 minutes. Sabi ko akyat kasi iba yung amoy. Pagkatapos umakyat ako, nagpahinga, tapos yung kasama ko sabi niya, ako na naman, baka kulang lang ng hangin. Sabi ko wag, kasi yan, delikado. Iba yung amoy. Naaano yung namin yung puso, parang hindi ka makahinga. Tapos iba yung amoy. Bumaba siya mga ka-TH, hindi rin umabot ng 10 minuto, siguro mga 5 minutes siguro, mga ganun, or 3 minutes, mga ganun. Sabi niya, akyat, kasi nga mabaho, tapos masakit yung yung puso, yung dibdib. Tapos pagkahapon, tumawag sa akin kasi malayo yung bahay namin sa kanila. Sabi niya, pre, iba yung pakiramdam ko ngayon. Medyo hindi ako makahinga. So yun nga, sabi ko, poison. Poison yung na encounter. Kaya mga ka-TH, mag-ingat po tayo sa ating mga treasure hunting adventure para naman kung makuha natin yung ating hinahanap ay makabinipisyo rin tayo. Huwag yung padalos-dalos. Yan lang ho ang payo ko sa inyong lahat.